Isang magandang araw po sa inyong lahat. Once again, welcome po sa Buntayap TV na kung saan ito po ay makakatulong sa ating individual na marami po sa ating mga kababayan na gustong magkaroon ng o matuto kung paano mag-apply ng SSS loan. Isa pong disclaimer na hindi po ako empleyado ng SSS. Ito lang po yung naging karanasan ko kung paano ko po ginawa yung aking pong SSS loan salary, maging po ang SSS loan calamity, na kung saan ito po ay nakatulong sa akin financially at nakatulong din sa akin pong pamilya. At ang tutorial na ito ay isa pong malaking pagkakataon sa bawat individual sa atin at ang bawat individual ng member ng SSS. Ito po ay step by step. Tunghayan nyo na po yung nakaano dito sa taas. At kayo na po ang bahala kung paano nyo po gawin. At sana po ang tutorial na ito ay makatulong sa inyo. Unang-una po na step natin gagawin, siyempre hanapin natin yung Chrome. At pagdating po sa Chrome, itatype po natin yung tinatawag na sss.gov.ph. May lalabas po doon na Republic of the Philippines. Pipindutin po natin yun. Pag napindot po natin yung tinatawag na Republic of... Isa po sa nagiging problema ng ating pong mga kababayan na paano pag walang Chrome yung Android ko. Pwede po natin siyang i-download sa Google Play. Sa Play Store na kung saan ito po ay nai-install po siya at nai-download. Yan, pasok na po tayo sa mundo ng Google Internet. At pag na-type na po natin si sss.gov.ph, lilitaw po yung Republic of the Philippines. And then, pipindutin lang po natin. Tapos, pag napindot na po natin yung, papasok na po tayo sa portal ni SSS. At wag po natin kalilimutan yung box doon na ang box doon, pinipindot, pag nag-green na po siya, yun yan po, yung nag-green na yan. Pag nag-green na po yan, at may nakita po pa yung blue na submit, yun isa-submit na po natin. At meron pong lilitaw, yung tatlong kategorya, yung member, yung employer, at saka yung a-apply. Ang pipindutin po ninyo yung tinatawag na member. And then, pag naklik nyo na po yung member, lilitaw na po yung members online. Ang baba po niya ay user ID at saka password. Kailangan po yung ating pong user ID at saka password ay naka-prepared na. Meron po akong tutorial sa baba. Yan po. Tingnan nyo lang po yung tutorial ko na kung saan malalaman po ninyo doon kung paano kumuha ng user ID at paano din natin malalaman yung mga requirements ng SSS, yung mga reference registration, para hindi na po tayo mahirapang kumuha ng user ID. Yan po ay opportunity na ibinigay ni SS sa kanyang mga member. At kapag na-type na po natin yung tinatawag na user ID at saka password, wag po natin kalilimutan pindutin yung box, yung I'm not a robot. Kapag napindot na po natin yan, saka po natin isasubmit. Yan po. Kapag na-submit na po natin siya, hanapin po natin yung naka-line up doon, hahanapin nyo po yung e-service. At pagdating po sa e-service, hanapin po natin yung, meron po kayong pagpipilian doon. Yan po, pagpipilian po ninyo. At ang pipiliin nyo yung disbursement, account, enrollment module. At meron pong lilitaw na box. Yan po. Basahin natin kung ano ang bangko na pwede nating pagpipilian, kung bangko ba o e-wallet. Yan po yung mga bangko, ATM na pwede nating gamitin kung ano po yung available na meron tayo. Halimbawa, una, passbook. Pangalawa, ATM. Kailangan po yung ATM. Meron po siyang account name at saka account number. At pwede rin po natin doon i-screenshot. I-screenshot po yung, halimbawa, GCash, Mloylier, yun. Pero ang GCash po, meron po siyang designated bank. Kahit ang Mloylier, meron po siyang designated bank. Kung hindi po natin magamit yung ating pong cellphone number, yun po. And then, pagdating po doon, kapag select na po tayo, mamimili na lang po tayo kung ano po yung bangko na available tayo, yung bangko na available tayo. Yan po, yun pong naka-screen dito. Mamimili na lang po kayo dyan. Yan. At napakarami po na bangko. Mula
Luzon, Visayas at Mindanao, inilagay talaga yan ni SS. At dahil online na po lahat yung mga bangko, kaya po ipadala yan ni SS. Napakagaling ni SS. Pag nakuha nyo na po yung nais kong iparating sa inyo, yung kung may passport po kayo, kung meron po kayong tinatawag na ATM, o kaya yung tinatawag na remittance, o kaya validated deposit slip, yun po, kukunin nyo lang po doon at meron po kayong ilalagay doon yung number niya. Itatype nyo lang po dito yung number ng bangko na napili ninyo. At kapag na-type na po ninyo, unang-una po ang pinakamadali po yun, yung pong deposit slip. Kasi nandoon na po yung account at saka yung pangalan ng kung sino po yung depositor. Yun po, napakadali po, isa-shot lang po ninyo. At nandito na po yung sample na hindi na po tayo mahihirapan. Pag may available na ng kahit alinman na meron tayong account sa bangko, i-choose lang po natin yung files. At kapag napili na po natin yung file document, wag po natin kalimutan na maglagay ng number doon, yung select the bank, bangko na pagpipiliin natin, tapos number ng bangko natin at yung confirm ng bangko na pwede natin, wag po natin kalilimutan yun. And then, pwede na po tayo mag-select ng file. At kapag nakapag-select na po tayo ng file, mamamili tayo kung saan nakalagay yung ating na-edit. Kasi po, yung pong ating passbook, yung ating pong ATM na may pangalan, kapag pinicturean po ninyo, i-edit pa po natin siya. At kapag i-edit po natin siya, meron po siyang maximum 1 MB pababa. Yun po yung tinatawag na pag-i-edit ng picture. At kapag na-edit po ninyo yun, hanapin po natin kung saan nakalagay ang files na na-edit natin. Doon po yun sa gallery. Puro po yun sa gallery, sa camera. At pag nasa camera na, wag na paalala kung nakapili na po tayo. See to it na na-edit natin ang picture na ang pangalan, o lalagyan po natin yun ng pangalan. Halimbawa ay Pido BDO, yun. Lalagay po natin yun. At yun po yung i-attach natin yun. Pag nakita na po natin yun at napalitan natin, na kompleto na po natin, na-edit na po natin, i-attach na po natin. Yun, isi-select na po natin. At pag na-attach na natin, ang maximum po niya ay 1 MB. Yan. 1 MB pababa, hindi po 1 MB pataas. O, pwedeng pababa na 385. Wag lang po yung 100 kilobyte. Kailangan po pataas 500 KB, 385, pwede po yun. Wag lang po bababa sa 10 to 90 kilobyte kasi hindi na po mababasa ni SS yun. Yun. Wag po natin kalimutan pindutin ang tinatawag na yung sa baba po niya, scroll po ninyo yung cellphone nyo. Yan, pag na-scroll nyo, wag po natin kalimutan nyo enroll disbursement account. Tapos, pag na-enroll po natin yun, isa-submit na po natin. Remember, pag na-submit po natin yung attachment, at saka yung mga supporting document, aantayin natin ang email ni SS. At si SS po nag-email talaga on the spot. Bakit po siya nag-email? Dahil doon po natin malalaman kung yung pong ipinasa nating application kay SSS ay naaprubahan. Kasi hindi po unang-una mag-a-aproba. Ang unang-una po mag-a-aproba yun, yung company na pinapasukan po natin. Kaya yung company na pinapasukan natin, kailangan active ka doon. Pag hindi ka active, hindi po kayo makakapag-loan. Yun po yung sa mga dahil makakapag-loan lang ang member ng SSS pag active siya sa company. Baka po pwede yung sa walk-in, direkta po yung sa SS. Pero ngayon ay online po tayo. Online process po tayo ngayon. Kaya wala po talaga magagawa ang mga member ng SS. Kailangan nyo pong mag-active kung hindi sa mga household, sa mga company, kahit saan pong company. Kailangan active po kayo. And then, antayin po natin kung approve na. Magbibilang lang po tayo ng 3 araw. 3 araw na tatrabahuhin ni SS yun. And then, magte-text po siya sa inyo na approve na yung ibinigay yung bangko, may laman na po yun. On time po si SS magbigay na naglo-loan sa kanya. At yun po yung tinatawag na resulta. Yung resulta na yon malalaman lang natin
after 3 days pag naipasa na po natin yung ating mga application. At sana po na tulungan po kayo ng tutorial na ito at wag po ninyong kalimutan na i-like at i-subscribe at wag nyo rin kalimutang mag-comment para lahat po ng mga nagko-comment ay mabalikan po. Kaya marami pong salamat sa ating pong mga kaibigan na sumuporta sa programang ito kay Buntayak TV. At sa susunod na video ko ay meron na naman po akong ituturo sa inyo na kung saan ito po yung tinatawag na pag-update ng ating pong cellphone number para po yung cellphone number natin ay makatanggap ng text kay company kung si company ay nagulog na sa atin. Kaya yan po yung pinakamaganda po dyan. At yung pong mga Gmail account na hindi na po nag-active o kaya nakalimutan na ng at kailangan ng palitan ng Gmail account, yun po yung susunod na ituturo ko dahil marami po sa ating pong mga kababayan ang nakakalimutan ng mag-update. Kaya sana po makatulong ang tutorial na ito. See you po in next uploading and then huwag po ninyong kalimutang i-like at saka i-subscribe. Marami pong salamat. Bye-bye. God bless you po.